Hello, hello, hello. Isang maganda at mapagpalang Lunes po sa inyong lahat. Today is February 9 at it is exactly 8:49 a.m. at marami po tayong lakad, pero unahin po natin ang pambansang kagawad dahil pinangako po natin na tayo po ay magsisipag ngayong taon. Isa sa pinakamahalaga at pinakaimportanteng tanong na pinag-uusapan, especially sa ating pahina noon sa Barangay Tayo at naging viral nga po, ang tanong na, ang barangay secretary ba ang tagasulat o magsusulat ng ordinansa o resolusyon ng mga kagawad? Napakalalim at napaka-timely ng tanong na yan sapagkat kinakailangan yung mga tumatakbong mga kagawad, alam nila ang duties and functions nila. Pero to give you a very, very direct answer kung ang secretary o barangay secretary ng barangay ang dapat gumawa ng ordinansa o resolusyon ng mga kagawad, definitely, absolutely no. Hindi po sila ang dapat gumawa ng ordinansa o resolusyon para sa mga nakaupong kagawad. Ang trabaho po ng secretary ay nasa Republic Act 7160. Hindi ko na po iisa-isahin yon, pero tayo lang pong mga Sec, Tres, Mr. Presiding Officer po ng barangay at mga kagawad ang nag-uusap dito, at para na rin malaman din po ng ating pong mga kabarangay na ang barangay secretary is the alter ego of the kapitan. Kung nasaan si kapitan, naandun si barangay sec. Kung kinakailangan ni kapitan ng representative sa anumang padadala niyang meeting, seminar, whatever, kung ano man, di barangay secretary usually ang pumupuno ng responsibilidad na yun. And usually, they are tasked to do that simply because ayaw ng punong barangay na magkaroon ng jealousy o silusan sa council. Pero more than that, ang barangay secretary ang nakatutok sa mga proyekto ni kapitan. Hindi nakatutok na siya yung magmamando doon o kung ano-ano man. Alam ni barangay sec kung ano nangyayari sa mga project na pinang-i-implement na kapitan, ano ang schedule ng simula, ano ang schedule ng tapos. Yan ho ang pinakatulong niya sa kapitan. Not only that, yung implementation ng administrative task sa barangay, si barangay sec din po. Anything na administrative matters, especially paperworks, bookkeeping, keeping of records, lahat po ng dumadaan na papeles sa barangay, contracts, ordinances, resolutions passed, at mga pinadadala ng provincial, local, national government down to the barangay, hawak po yan ng barangay secretary, and it is the barangay secretary's duties and function, responsibility to inform the kapitan and the kagawads of what has been transpired through those papers. Ayun po kung ano ang nilalaman at sinasaad ng mga papeles na yon. Pero not only that, hindi naman kaya ng kapitan lahat na masubaybayan ang personnel ng barangay. The barangay secretary is actually the head of the entire staff, of the entire personnel of the barangay. So, siya ang manpower. May nawala, may nagkasakit, paano ba ito papalitan? May nag-resign, merong gusto natin mag-hire. Sabihin ng kapitan na mag-hire ka ng social media manager, okay, mag-hire ka ng bagong mga tanod, kailangan natin ng dalawa pa. Ang barangay secretary ang namamahala dyan, ang mga personnel development. Kinakailangan ang barangay secretary very inspiring. Hindi siya yung anti-employment o anti-employee. Dapat sa kanya dinidevelop niya ang mga barangay personnel para makapagtrabaho ng maayos, hindi para matoxic, para makapagtrabaho ng mas maayos. And of course, yung mga shifting ng schedule,
mga calendar of events na mga mangyayari sa barangay, announcement, is always to the barangay secretary. Depende po sa kapitan niyo yan, ha? Depende sa barangay ninyo kung ano mga napag-usapan nyo. But basically, yan ang trabaho ng secretary. Practical lang po pinag-uusapan natin na sa pang-araw-araw lamang po. He or she is the alter ego of the kapitan. Okay. He or she is the head of the entire barangay personnel. Siya ang pinakamataas. Pwede nating sabihin siya ang chief of staff through another name. Diba? Siya ang pinaka-secretary. Kaya nga, ano ba ang secretary sa Tagalog? Kalihim. Para kang secretary of ganyan, pero parang ikaw ang executive secretary. Okay? Now, ano yung sabi ng mga hagawad? Pwede na mangutusan si Sec kasi magaling si Sec. Especially member daw siya ng council. No. Ang pagka-member ng kanyang council is for the secretary to take down notes to take down minutes during the session, to distribute the previous minutes of the meeting or of the session sa mga hagawad as a presiding officer. Okay? Anything na paper na pag-usapan o pagdaanan o gawin sa session na yon, ang repository po nyon ay ang barangay secretary. And of course, ang barangay secretary will assist in the conduction of the public hearings or public sessions of the Sangguniang Barangay Council. Ayan lang po ang trabaho ng barangay secretary. Of course, merong mga ibang assignments. Nasa sa inyo na po yan pare. Basically, ang ating po pinag-uusapan ay practical. Pagka nakaupo tayo, ayun lang po ang trabaho ng barangay secretary. Kasi ang nangyayari po ay ang barangay secretary ang pinagagawa ng halimbawa resolution, halimbawa ordinansa para halimbawa sa isang infrastructure project or infrastructure development ordinance na naiisip ni kagawad. Pero hindi dapat ganun sapagkat under the Local Government Code, Republic Act 7160, duties and functions of a kagawad, marami po nandun. Pero ang number one and the only duties and function of a kagawad is to write laws, magsulat ng batas, ibig sabihin magsulat ng barangay ordinance at resolution. Kung ano man ang mga iba pa nyo pang assignments like assist the punong barangay, action officer of the day, ikaw ang infra chairman, education, kung ano man yan, is all extra work. Yan ay dagdag niyong serbisyo sa bayan, sa inyong barangay. Pero hindi yan ang pinaka-function ng isang barangay. Kagawad ay magsulat, mag-isip, at magpasa ng ordinance at resolution para makatulong sa inyong kapitan, barangay, at sa kabuuan ng inyong city or municipality. Of course, member si barangay secretary ng council. Ano ho ba ang mga bawal niyang gawin? Oops, okay. Hindi pwedeng makialam si barangay sec sa anumang pinag-uusapan ng presiding officer po ng barangay at ng mga hagawad. She has no right nor any responsibility or duty to speak not unless siya ay tinanong ng council. Pwede lamang siyang magsalita pagka siya ay itinatanong. Madam Barangay Secretary, pwede mo bang i-explain itong nangyari noong piyesta dahil merong kaguluhan nangyari at nandun yung mga tanod at ganito, ganyan, ano nangyari? Okay, the Barangay Secretary is allowed to speak. Yan po. Nasa parliamentary procedures po yan. But, pag ang Barangay Secretary nakaialam sa usapan ninyong debate, halimbawa sa isang ordinansa o resolution, dapat kayong mga hagawan, sabihin nyo point of order. Ibig sabihin ng point of order, lihis ang ginagawa ni Barangay Secretary sa parliamentary procedure ng isang legislatura. At yun po ang
sangguniang barangay. Ganon rin po ang barangay treasurer. Even though he or she is a member of the barangay council, they are not allowed to talk or to, halimbawa, makikialam sa mga nangyayari, not unless they are asked for something that is within their jurisdiction or scope of duty. Tatanungin ka lamang sa iyong trabaho. Madam Treasurer, o Sir, Mr. Treasurer, ano ba ang financial report na nagastos natin ng fiesta dahil nga nagkagulo, bla bla bla. Nagkaroon ba tayo ng medical, mga medisina o medical emergency? Dinala ba natin sa hospital? Tayo ba ang magsasayta ngayon si Tres? Diba? At explain niya, nagastos po kasi doon, mga hagawad, Mr. Presiding Officer, bla bla bla, bla bla bla. Anything about the budget, pwedeng itanong sa barangay barangay treasurer. Any information na lalabas, si barangay treasurer ang gumagawa treasurer's report. Halimbawa, magagawa ng financial report para isasabit sa city, munisipyo, provincial. Gagawa ng mga financial report para isabit kay CAP at saka sa mga hagawad during sessions. Gagawa ng mga kung ano-anong dinumero na dapat trabaho ng isang barangay treasurer. Any information na gustong malaman ng barangay kagawad ay to the treasurer. Pero ito muna sabi ko kasi dapat nakatuon o magka-partner ang barangay treasurer at saka ang chairman ng finance committee. Kasi anytime naman pwede ninyong tanungin, halimbawa nagkakaroon kayo ng discussion about financial matters. Usually, pag hindi alam ng chairman ng finance, isang kagawad, ang nangyayari, problema niya yun. Ako po, hindi siya pwedeng maging chairman sapagkat dapat nakatuwang siya. Pwede siyang makipag-usap ng maluwag at libre sa isang barangay treasurer at sa kanyang kapitan na ano na ba nangyayari sa financial financial being. Ano na ba ang nangyayari sa ating budget, Mr. Kapitan? Of course, panaginip din minsan yan sa ibang barangay sapagkat merong mga barangay treasurer na hindi nagsasabi, malakas kay Kapitan at si Kapitan ay napipikon pagka tinatanong. Pero that is what you call a primary duty of the barangay treasurer and the Kapitan to discuss and inform their kagawads of the ins and outs, the comings and goings of the budget flow of the barangay. Pero hindi na. Tsaka na natin pag-uusapan yan. Paano kagawad kung si Sek siga? Ang dami kasing nagko-comment, tsaka marami kasing sa akin, nagme-message, private messages sa akin. Siga daw si Sek. Ang lakas daw kay Kapitan. Minura pa si kagawad. Huwag kayo papayag. Kagawad kayo May mando kayo. Ano ba naman? Show some balls, di ba? Pakita ninyo na may mando kayo dahil elected kayo, sila appointed. Always remember, hindi natin ito ipinagyayabang o hindi nyo dapat ipagyabang, pero wala sila kung hindi kayo na-elect. Ganun lang po yun. Okay, ang priority o ang priority ni Sec o ni Tres ay ang kanilang loyalty sa kanilang kapitan. Hindi lang po dapat ganun. Ang loyalty nyo sa barangay council because you are a member of the Sangguniang Barangay Council. Kung ano yung pinapakita nyo yung kapitan, mahalin nyo rin po ang inyong mga kagawad. At mga kagawad, kung anong pinapakita nyong respeto at pagmamahal sa inyong kapitan, ganun din po sa barangay treasurer at barangay secretary. Hindi naman sila mga katulong Official po sila ng barangay, mga alter ego yan ng kapitan. Kaya nagagalit ang kapitan kadalasan sapagkat pagka nabulyawan ng isang sekretary, parang ang binubulyawan mo ay kapitan. Because alter ego ng kapitan yan Diba? Kung halimbawa may isang kapitan na magpapadala ng seminar o sa meeting, hindi pwede si Kap. Usually, ang barangay secretary ang pinapatayan. Bakit? Alam mo yung mga kagawad, nag-iingitan pa yan. Kung sino magiging representative ni kapitan, na akto ka na kapitan. No, hanggat kagawad kayo, you merely do things within the scope of your duties. At yun po ay magpasa, mag-isip, magsulat ng batas. At kayo dapat yun. Hindi ko sinasabi dito na dapat magpaka-abogado kayo.
Hindi ko rin sinasabi dito na dapat mas mataas ang pinag-aralan ninyo. O kaya nag-aral kayo ng law. O kaya napakagaling ninyo. Or college level po kayo. Pero pinasok nyo yan eh. Pinasok ninyo magkagawad, gawin nyo ang trabaho ng kagawad. Di ba? At yun na yung magpasa. Ay, butch, ang yabang mo. Ang yabang mo, wala ka naman na ipasang ko din na. Meron ho ako napasa isa. Kahit tanong nyo sa Paranaque. At tanong nyo yung previous administration, 2014, may napasa po ako yung track ban ordinance dito sa aming subdivision. Pero hindi natin pinagyayabangan, wala ho sanang ganung usapan. Kasi malapit na mag-eleksyon. Ang punto lamang po natin din kung ikaw ay tatakbo ng kagawad, ang ipapangako mo ay hindi ka magpapatayo ng poste, nanloloko ka na ng tao yun. O magpapagawa ng bridge, maliit, o magpapatayo ng masasakit program center, o ano man. Kung hindi, ang mapapangako mo dapat sa mga taong bayan, ano ba ang iniisip mong ordinansa o resolusyon para sa ikabubuti ng iyong barangay. At kayo naman mga SEC, pagka kayo nautusan nyo, huwag nyo hong gagawin. Kasi natututo ang mga kagawad na maging tamad at hindi sila nag-iisip. Alam nyo, sa totoo lang, ang ordinansa is, ini-state nyo lang naman kung ano ang problema sa barangay at kung ano ang gusto nyo mangyari para siya ay gumanda, para gumanda ang inyong barangay. Okay, sulat mo lang. Whereas yung mga format, madali yan Provided ka naman E di pagkasulat mong ganun, pakita nyo, sa abogado nyo, may barangay council kayo. Kahit na consultant, isang abogado. Attorney, tignan mo yan, statutory construction. Tama ba? Okay, ba. Kung mali ito, ba. Pakita nyo sa magaling na bata, college student, English, major. Tama ba yung aming grammar? Hindi naman nakakahiya yun Kasi pinag-aayos nito. And then, pagdebatihan nyo sa session, kung ipapasa nyo o hindi. Tapos. Ang importante lang mag-isip. Palagi kayo nakatutok sa barangay ninyo kung paano kayo makakatulong. At pag nakapagpasa kayo ng isang ordinansa, isa, dalawa, okay na po yun. Senador nga natapos na ng 2 termino, wala man lang naipasa Puro co-author, puro co-author ng resolution. O kaya mga batas na paulit-ulit lamang. Hindi ba? Kaya nga merong call ngayon na kaya naman ako napasalita ngayon Lunes na Lunes, meron kasing call na isang ARTA director or head yata ng ARTA, nakalimutan ko ng kanyang pangalan. Dapat daw para gumanda ang ating bayan, i-dissolve na, tanggalin na ang Senado, Kongreso, sangguni ang mga bukal, sangguni ang bayan, sa munisipyo, at pati na rin sangguni ang barangay kasi wala naman daw nangyayari. In fact, 1 trillion daw matitipid. Sa 1 trillion na yon, of course, maraming magagawa nga naman. At yung budget, hindi na kung saan paligoy. Diretso na kagad sa executive. At kung meron man nangyari, isa lang ang sisisihin natin. Hindi yung pinaiikot-ikot tayo ng mga senador. Hindi naman nagpapasa ng mga magagandang batas. Lahat ng batas ng mga magaganda, ginaganon lang nila. Even anti-dynasty up to 2nd degree of consanguinity. Maaari ba yun? Paano kung pinsan ko sa mother side ko? The third cousin, pwede. Magkakamag-anak pa rin kayo So, it carries a lot of weight. Talagang sang-ayon ako doon. Kaya lang, nandito na tayo Dapat nga siguro, ang legislatura na lang natin is provincial, citywide, municipal-wide, at saka barangay-wide. Alam mo bakit? Lahat ng national law nandyan Lahat. Naipasa na. Ano pa bang ipapasa ninyo? Ayaw niyong ipasa yung anti-dynasty. Naku, sayang. May nakalimutan. May nagpasa ng anti-dynasty mismo sa barangay na yon. I-review ko po di ba napakaganda? Kung tayo, meron tayong ganun. Hindi na natin hihintayin yung mga national laws na yan. Tanggalin na yan, yung Senado at saka yung Kongreso. Puro na. Nagbibigay tayo ng pera. Taxes natin. Ginagawa lang natin silang prinsipe at prinsesa. Wala naman na ipapasang batas. Tapos, magulo pa sa budget, nagnanakaw pa. Ano ba naman for so many years, wala na namang maipasang batas. Ayaw na lang ipasa yung mga batas na dapat ipasa. Like anti-dynasty at marami pa. Pero kung tayo na lang mga hagawad, mga bukal, mga konsihal,
Ha? Your honors. Aba, gawin niyo sa city, hindi maganda. Tayo-tayo na lang. Gawin natin yung anti-dynasty sa isang city, halimbawa sa Paranaque. Para hindi na tayo paikot-ikutin pa ng mga sendo. So, yun po ang ating pong kinakatapusan ngayong Lunes na ito sapagkat napakasela ng trabaho ng mga hagawad. And you know what? Kung ikaw ang na-elect, dapat ikaw ang gumawa. Huwag mo ipagawa sa ibang tao ang trabaho mo. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pag-uunlak. Thank you po.